To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yan ang isa sa nais ng Panginoon sa atin, na tayo ay manumbalik sa Kanya. Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo, isa ito sa paraan ng Panginoon para ang tao ay magkaroon ng kamalayan. Maliliwanagan tayo dahil mga kaibigan, ganoon ang kalagayan ng tao sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya yun ang kalagayan ng tao sa Diyos, makasalanan. Kaya kailangan tayo ay manumbalik. Kaya itong kasalanan, kailangan ito'y mawala sapagkat ito mismo yung pader. Ito yung pader sa atin at sa Diyos. Anong paraan ng Panginoon? Mga kaibigan, ang tao ay mahugasan sa kasalanan sa pamagitan ng tipan ng bautismo. Praise the Lord. Kaya ano ba yung bautismo? Ang bautismo hindi pagsanib, hindi pagsapi sa religiyon. Ang bautismo ay paghugas ng Diyos sa kasalanan. Purihin pang pangalan nating Panginoon. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos may kaparaanan para tayo makapanumbalik sa Panginoon upang yung pag-ibig ng tao sa Diyos ay maipanumbalik sapagkat ang ating panahon ay patuloy na pasama ng pasama. Kaya sabi ng banal na kasulatan, yung ating panahon ay panahong mapanganib. Kaya nung sabi, mga kaibigan, ang mga anak masuwayin sa magulang. Kaya yun talaga, totoong nangyayari yan sa ating panahon. Mga kaibigan, kumbaga, mataas na yung, astig na yung anak ay sa magulang. Totoo yan. Bakit nangyayari yan? Sapagat yun kasi ang nasa Bible. Yung galaw ng sanlibutan, yan ay naka-base sa Bible. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, para may panumbalik ang pag-ibig natin sa Diyos, mga kaibigan, tanggapin natin ang ating Panginoon na siya ating tagapagligtas sa pagitong way ng Diyos para ang tao makapanumbalik sa Kanya. Ay lagi nating tandaan, ang tao hiwalay sa Diyos sa pamagitan ng kasalanan. Sapagkat ano sabi ng sa Isaias, na yung harang ng tao at sa Diyos, yung pader, yun yung kasalanan na kailangan yun matibag, kailangan yun mawala. Purihin pang pangalan nating Panginoon, kaya yung salita ng Diyos, mga kaibigan, isa ito sa paraan ng ating Panginoon upang tayo ay makaalam ng katotohanan. Yun ang sinasabi sa Timothy. Siya maibig ng lahat ng tao makaalam ng katotohanan. Ano pang katotohanan dapat nating malaman? Mga kaibigan, na ang tao ay makasalanan. Ang tao hiwalay sa Diyos sa pamagitan ng pagkakasala. Kaya nga di ba ibinigay si Christ sa atin upang tayo tubusin sa ating pagkakasala? At mga kaibigan, simple lang ang nais ng Panginoon sa atin. Tayo ay manumbalik, tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, at tayo ay magpahugas sa ating mga kasalanan. Kaya hindi natin pwede sabihin, sister, ang makasalanan doon lang sa bilangguan o doon lang mismo sa kulungan. Kundi mga kaibigan, lahat ng tao nagkasala. Yun ang sabi ng Bible. Lahat ng tao nagkasala. Walang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ang kanyang mga salita, siya yung magtuturo sa atin upang tayo lakaran natin yung kalooban ng Panginoon, yung katwiran ng Diyos. Ano yung katwiran ng Diyos? Ipatangaral ang Ebanghelyo. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ano yung katwiran ng tao? Marami. Pagkatwiran ng tao, marami yan. Mga kaibigan, anong katwiran ng tao? Ay, hindi na pa ako pwede. Kasi, ano na ako Kumbaga, simula maliit na. Maliit pa. Kumbaga, ano na ako? Doon na talaga ako galing. Doon na rin ako hanggang sa dulo. Ganun ang mga naririnig natin Katwiran ng tao yan. Pero lagi nating tandaan, yung katwiran ng tao hindi makapagligtas sa atin. Ang katwiran ng Diyos, siyang makapagligtas sa atin. To God be all the glory. Ano yung katwiran ng Diyos? Mga kaibigan, ang taong sumampalataya sa Ebanghelyo, tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Kaya patunay na tayo sumampalataya, patunay na tayo naniniwala, mga kaibigan, humakbang tayo, mayroon tayong dapat gawin. Patunay na ikay sumampalataya, humakbang ka sa tipan ng bautismo. Ano yung bautismo?
paghugas sa kasalanan ng tao. Mga kaibigan, yan ay paghugas sa kasalanan ng tao. Pagtibag sa pader sa Diyos at sa tao. Sapagat yung kasalanan, yan yung pader sa tao at sa Diyos. Kaya yun ang kailangan maging malinis. Yan ang maging kailangan maalis. Upang may panumbalik natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Uriin po ang pangalan nating Panginoon, glory to God. Sapagat madaling sabihin, iniibig ko ang Panginoon. Para sinasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Nagpanatang makabayan na. Madaling sabihin, iniibig ko ang Panginoon, iniibig ko ang Diyos. Mga kaibigan, ngunit, saan yung nais ng Panginoon sa atin? Magpapatunay na iniibig natin ang Panginoon. Mga kaibigan, ang panawagan ng salita ng Diyos, ang kanyang panawagan, magsiparito kayo. Kaya may panawagan ng Diyos sa atin. Tayo magsiparito sa Kanya upang tayo maging malinis sa ating mga kasalanan. At lagi nating tandaan, mga kaibigan namin sa Panginoon, walang makasalanang makapasok sa langit. Kaya pag tayo tatanungin saan tayo gustong pumunta, mga kaibigan, gusto ko pumunta sa langit. Kahit bata ang tatanungin natin, saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Ano ang sagot ng bata? Langit, syempre. Good morning po. Praise the Lord. Kaya mismo ang bata, sasabihin ng bata na, sa langit ako pupunta. Bakit po? Napipicture out niya kasi yung impyerno eh. Mga kaibigan namin sa Panginoon, sa banal na kasulatan, merong dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Sa kaharian ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Mga kaibigan namin sa Panginoon, at mayroong kapahamakan na walang hanggan. Pag ang tao, hindi tumanggap ng kaligtasan. Kaya mga kaibigan namin sa napakahalagang bagay, na ang tao ay magtamo ng kaligtasan spiritually. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa salamat sa Diyos. Sa panahong sa oras na ito, salamat sa ating Panginoon sapagkat nariyan yung kanyang mga salita na siyang patuloy sa atin na nagbibigay ng kamalayan. Papaano natin may papanumbalik yung pag-ibig ng tao sa Diyos? Sapagkat humiwalay na lumalamig ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Kaya papaano yan may papanumbalik? Mga kaibigan, ang Diyos ay mayroong kaparaanan. Tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. At tayo humakbang sa tipa ng bautismo, yan ay paghugas sa kasalanan. Upang yung pader na nasa atin at sa Diyos ay mawala. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan, yan yung pader na yan yung kasalanan, yan yung naghaharang upang hindi sumagot ang Diyos. Ay di ba? Pag mayroong pader na nakaharang sa atin, halimbawa, nakulong ka sa isang lugar, mayroong pader. Mga kaibigan, pag anong sigaw mo sigaw, sisigaw ka din, pero maliban na lang kung walang harang yung taas, o hindi ka maririnig. Pero, andun yung harang na hindi ka agad maririnig Kasi nga yung pader na yun yung naghaharang. Yun yung hadlang. Kaya mga kaibigan, sa harapan ng Diyos, kailangan mawala yung pader. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, simple lang ang panawagan ng Diyos sa atin. Itong pangaral na kanyang ebanghelyo, na kanyang iniwan sa kanyang mga apostol, mga kaibigan, ito yung paraan ng Diyos para ang tao ay makalaya sa kasalanan. So God be all the glory. Kaya simple lang ang nais ng Panginoon na ituro niya sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Na sila yung bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang tipa ng bautismo, hindi pagsanib sa religion, kundi ito ay paghugas sa kasalanan. Sa God be all the glory. Upang ang tao ay maging malinis sa pagharap niya sa Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang patunay na tayo sumampalataya, mga kaibigan, ay meron tayong paghakbang. Glory to God, meron tayong paghakbang. Nadiliti ba yung paghakbang? Yung ating pananampalataya, ang sumampalataya, mga bautismuhan,
maliligtas. Praise the Lord. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Simple lang ang kanyang nais. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. So God, all the glory. At yung aming kapilya, dyan lang kami sa Barangay Poblasyon Sansaran. Pero meron tayong mga programa sa radio, sa telebisyon, mga kaibigan, maging meron tayo sa GM21, din ay sa Channel Cable, meron tayo sa Channel 13, sa PTV4, Oras ng Katotohanan, at ganoon din, meron din po tayong pangangaral sa Facebook Live, sa DZ80 Live Radio, tuwing tanghali, ganitong oras, mga 11. At meron din naman tayong programa sa Fort Worth Media tuwing linggo, alas 2 ng hapon, oras ng katotohanan. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Pangalawang bahagi ng pangangaral. Kung bakit may pagtanggap ng offering, may pagtanggap na kaloob, sapagkat yan ay utos ng ating Panginoon na tumanggap ng kaloob sa gitna ng mga tao, maging sa mga taong mapanghimagsik. Kaya hindi po yan bayad sa pangangaral. Mga kaibigan, yan ay pagtataguyod sa gawain ng Panginoon. At hindi yan bayad o sahod namin. Dahil mga kaibigan, pag sahod ang pinag-usapan, hindi namin kayo ipagpalit yung trabaho namin na malaking sahod. Kaysa dito, wala naman kami sahod. Ngunit nangangahulugan ba na yung mga offering ninyo ay bayad sa amin? Hindi rin. At hindi yan sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sapagat mga kaibigan, kung yan ay para sa aming sarili, sa pangangailangan namin sa araw-araw, kulang na kulang yan. Sa mahal lang bilihin ngayon ng bawal ng bigas, makatotohanan lang tayo. Hindi yan bayad, hindi yan sweldo namin. Hindi yan bayad sa amin. Hindi yan para sa aming mga pangangailangan. Kundi yan ay para sa pagtataguyod sa gawain ng Panginoon. At ang Diyos hindi nagpapabaya, meron siyang mga kinasangkapan. Mga kinasangkapan, yan yun din ang nagsusupply ng aming mga pangangailangan. So God be all the glory. Pero yung mga love offering, mga kaibigan, yan ay pagtataguyod sa gawain na pagmimisyon. Nadilit iba ang pangangaral na Ebanghelyo. Kaya anong pangako ng Diyos pag tayo nagbibigay? Mga kaibigan, ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay. Pag sinasabing lahat ng bagay, hindi lamang kaya niya ibalik yung offering. Number 1, yung buhay at kalakasan. So God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung ating pagbibigay sa misyon, pagbibigay ng parangal, pagbibigay ng karangalan. Pagbibigay ng karangalan doon sa nagbigay ng buhay sa atin. At hindi yan bayad sa iyong pakikinig. Dahil lagi ko na sinasabi sa inyo, kahit basahin natin ang Bible mula New and Old Testament, babalik na rin pa natin yan, wala tayo talagang mababasang bayad. Ang nakalagay sa Bible, mga kaibigan, itataguyod. Itataguyod ang gawain ng Diyos. Pararangalan mo ang Panginoon, bunga na iyong tinatangkilik. Paano natin mapararangalan ng Diyos bunga na hanap buhay? Sa pamagitan ng pagbibigay. Glory to God. Huwag natin isipin ang Diyos naman, sister, mayaman. Marami kami mga na-encounter na gano'n. Ang Diyos mayaman, tama. Kaya nga ang tao pinagpapala. Dahil mga kaibigan, lahat ng bagay na nakamta ng tao sa lupa, sa Diyos nang gagaling. Sino ba sa atin dito na iniluwal na kanyang magulang, meron ng relo, meron na siyang perang dala. Mga kaibigan, meron na siyang damit, may ginto na siyang bitbit. Eh di ba wala? Dahil lahat ng bagay sa Diyos ang pinagmulan. Kaya ang Diyos talaga mayaman. Pero ang Diyos, hindi siya magic. Ang Diyos gumagawa ng kaparaanan. Kaya sabi, pararangalan mo ang Panginoon, bunga na yung hanap buhay. Paano natin mabigyan ng karangalan ng Diyos? Bunga na inyong hanap buhay sa pamagitan ng iyong pagbibigay. Sa God be the glory. Paano yung pagbibigay? Bukal sa puso.
Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Glory to God. Kaya kami pong muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Ito pa ay global mission. Hindi lamang tayo nangangaral din sa Pilipinas. May mga kasama tayo sa global, sa iba't ibang dako, na kung doon may pangangaral, may pagtanggap din ng offering. Sapagkat iisa ang katuruan. Kung ano yung tinuturo, mga kaibigan Christ, itinuturo ng mga apostol na mula sa ating Panginoon Kristo, ganon din doon. Ipangaral ng Ebanghelyo, may pagtanggap ng kaloob, hindi bayad sa pangangaral. Glory to God. Ang Diyos may lilingapin sa mga nagbibigay. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, mga kaibigan, sabi ng Banal na Kasulatan, lahat ng gawa ng tao nakarecord sa langit yan. Yung pagbibigay nyo, yung ating paghulog sa offering bag, na bukal sa ating puso, may gantimpala ang Diyos yan. Ang Diyos nakatunghay ngayon. Nakatunghay siya sa ating mga puso at damdamin. Ang Diyos hindi tumitingin sa paglabas sa anyo, dahil ang tao mabilis manghusga. Mga kaibigan, ang tao mabilis manghusga. Ang Diyos tumitingin sa ating puso at damdamin. Sa God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa, mag-isa yung mga love offering. Ang pangako ng Diyos, hindi ka lilimutin ng ating Panginoon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord.